Shalom! Blessed Philippines! Shalom, Luzon, Visayas, Mindanao. Shalom mula sa Malacanang hanggang sa barangay. Shalom sa lahat ng ating mga kapatid na naka-tune in, excited kay Lord. Lagi niyong tandaan, ang mga excited kay Lord ay lalong tumatanggap ng mga bagay na higit pa sa kanilang inaasam. Hallelujah. Yan ang gusto ni Lord. Alam ba yun? Lagi natin sinasabi, di ba? The most exciting moment sa buhay ng tao ay yung makausap mo ang iyong lumikha sa'yo, at masamba mo siya, maluwalhati mo siya sa buhay mo, makinig ka, upuan mo siya, katulad ng ginawa ni Mary sa kay Jesus. No? One thing is needful that Mary has chosen na talagang mananatili. Yun ho ang pakikinig ng salita ng hari. My sheep hear my voice, I know them and they follow me. So good morning and welcome to the Kingdom of God. Welcome to our Sunday Kingdom Worship and Prayer Celebration. Let's celebrate the goodness of our God. Hallelujah. Para sa akin, kada gising ay bagong buhay. Kasi ang bilis ng panahon, kahapon wala na. Kahapon po ay nag-celebrate kami ng aking asawa ng ika-44 na taong anibersaryo ng aming kasal. Grabe, 1977, may asawa na ako at the age of 17. Si Sister Del naman, natatawa si Bless. Si Sister Del naman ay 15 years old. So masalimuot po ang naging buhay namin at talaga po sa biyaya lang talaga ng Panginoon dahil sa kaawaan at pag-ibig ng Lord ay na-restore ang buhay naming mag-asawa at hindi namin sukat akalain na gagamitin kami mightily ni Lord sa ministry. Dahil kami po ay naghiwalay-sama kasi nagkahiwalay. At sa Diyos, ang mga broken relationship, kaya niyang i-fix at ayusin. Amen? So, dalahin ko sa bawat karanasan na nakikinig, meron man ditong broken family, broken relationship, broken-hearted, broken wallet, i-fix ni Lord lahat yan. Kasi si Lord, si Abba Father ang ating sustainer, source and sustainer ng lahat ng ating pangailangan. Amen? So, smile, you look so beautiful. Naalala ko na yung kanta na yun kasi nalikha ko yung awit na yun nung panahon na nagmi-mission kami sa Mayuyaw or Mayawyaw. Mas malayo pa kesa sa, ano yun, yung rice terraces, anong tawag doon? Sa Banawe. Mas malayo pa siguro 2 oras pang biyahe mula sa Banawe. Yung kalsada roon, alam nyo kung ano, isang sasakyan lang ang kasya. Pag nagkasalubong, delikado na. Talagang grabe. Tapos nasa gilid ako ng pintuan ng gilid ng sasakyan. Pagtingin mong ganun, bangin. Halos hindi mo na makita yung ilalim. Kasi talagang nakakakaba talaga. Ito malupit. Ito mas malupit. Yung may mga nagnganga doon na sa harap ko, yung alam niyo yung nganga, yung kulay pula na hindi ko alam kung ano yung dahon yata yun or binibilot tapos nginunguya nila. Tapos pagdudura sila, tumatalsik sa akin. So parang napasimangot ako, ano ba yan? Sabi ganun. Tapos yung pula, yung talsik, tatama sa damit mo. So ganun. Tapos sabi sa akin ni Lord, in everything give thanks. In everything give thanks. Biglang napakanta ako, napa-smile ako. Smile, you look so beautiful. Pero Tagalog una yun. Ngiti, ika'y gumaganda. Ngiti, kahanga-hanga ka. Ngiti na ate, ngiti na. Ayun, hanggang sa nabuo na yung kanta, hanggang sa naging English nga, so naging smile. So sabi ng Bible, in everything give thanks to the Lord. Ang mga unshakable, unmovable, unstoppable, kung ayaw mo magpapekto, lahat ng bagay sa buhay mo ay pagpasalamat mo sa Diyos. Diba? Sabi nga ng Hebrews 12:28, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, so let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and offer a God is a consuming fire. Amen. Palakpakan nga natin ang Panginoon. So, smile. Paghaharap kayo, paggising nyo sa umaga, gusto nyo makakita ng himala, magsalamin agad kayo, pagising sa umaga, at sumigaw ng, Hallelujah, I love you, Abba. Father, I love you, Jesus. I love you, Holy Spirit. I love you, God. No, I love you, Lord. And then, smile ka. Tapos mag-declare ka, ituro mo yung sarili mo sa salamin, mag-prophesy ka, mag-declare ka na mabubuting bagay sa buhay mo. That's the power, merong kapangyarihan sa mga nagdi-declare. Amen? So, halimbawa, pwede mong baguhin yung atmosphere. Now, today, Lord, this is the day that you have made, and I will rejoice and be glad.
And this day is the day of rejoicing, a day of miracle, a day of salvation. Sino man makakausap ko, Lord, hallelujah, ay magbabalik loob sa iyo, lalakas, at manunumbalik sa iyo. Alam mo yung mga Lord, I decree and I declare, Father God, salvation sa mga tao na makakausap ko. Tapos sharean mo. So palakasin mo. Ito yung panahon ng dapat sa atin ay magpalakasan sa isa't isa. Huwag magpakalasan. Iba yung magpakalasan at magpalakasan. Amen? Magkaiba yun, ha? Huwag magpakalasan, kundi magpakalakas sa isa't isa. Amen. Hallelujah. Salamat sa Diyos sa isang bagong umaga. Bagong buhay na pinagkaloob niya sa atin sa buong magdamag, na every tulog na mahimbing is blessing, every gising is blessing. Para sa akin, ito ay isang himala. Kasi wala kang alam na nangyari sa buong magdamag. Pero alam niyo po ba, ang daming kinakausap ni Lord sa panaginip. So that's why nung Thursday, ang ating topic ay about the power of kingdom prayer, na kung saan ay talagang ang Diyos ang nagdidikta at nagtuturo sa atin ng mga tamang panalangin sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Napakalaki ng role, talaga grabe ng role ng Holy Spirit sa buhay natin. Kasi kung wala po ang Holy Spirit sa buhay natin, wala tayong magagawa. It's not by might nor by power, but by my Spirit, says the Lord. Sa pag-usapan natin ngayong umaga, na gusto ko i-share sa inyo, exhort, it's about the person of the Holy Spirit, His manifestation, His role sa buhay natin, and the work of the Holy Spirit sa buhay ng bawat isa sa atin. So purihin ang Panginoon sa bawat isa, sa lahat ng mga naka-tune in, sa lahat ng mga nag-antabay kanina pa, at talagang nagigising at nagsabi na, Lord, gisingin mo ako ng alas 5, bago mag-alas 5, gusto ko makapakinig ng Sunday Kingdom Worship Celebration. God bless you. More kingdom blessing and favor sa buhay mo, sa family mo, at ano man ang pangailangan ninyo sa umagang ito, ay takatagpuin ang ating Ama sa Langit. Ingatan kayo ng Lord mula sa spirit, sa soul at katawan. Halat iligtas kayo sa lahat ng klase na masama at ilayo sa lahat ng klase ng tukso. In Jesus' name. Hallelujah. Sino man may sakit, may karamdaman, dinideklara ko ang kagalingan sa oras nito sa pangalan ni Jesus. Sino man ang nalilito, bigyan ka ng Lord ng kapayapaan. Sino man ang mayroon pang struggle na matindi, trouble sa buhay, I release peace in the name of the Lord. Shalom in the name of Jesus Christ. Hallelujah. So sino man ang mga may utang at may mga babayarin, dinideklara ko sa pangalan ni Jesus, wisdom kung paano mo babayaran, magkaroon ng pananalapi sa buhay ninyo, at sapagkat mahirap ang may utang. Nag-iisip ka at pag nakasalubong mo ang pinagkautangan mo, iniiwasan mo at hindi ka napapangiti minsan. So, dinideklara ko sa buhay natin ng release. So, kaya nga ang ibig sabihin ng shalom is heaven on earth. Hallelujah. Nothing is lacking, nothing is broken, you are complete, and peace from above, from within, mula sa ating banal, mula sa Banal na Espiritu. Salamat sa Diyos mo. So, yun nga po, at tunay na napakabuti ng ating Ama sa Langit. Amen? So, let's celebrate the goodness of our God. Purihin ka, Jesus, aming Panginoon. Kadakilaan mo sa amin, hindi nagwawakas. Here we go! Woo! Parang mahina yung gitara natin. Okay lang ba? Rinig ba? Ha? Sabayan niyo ako rito, ha? Purihin ka, Jesus, aming Panginoon. Ang paghahari mo sa amin, hindi magwawakas. Purihin ka, Jesus, aming Panginoon. Tunay kang dakila at tapat. Ulitin natin. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, Jesus, aming Panginoon. Kapag kapala mo sa amin, hindi magwawakas. Come on! Purihin ka, Jesus, aming Panginoon. Tunay kang dakila at tapat. Ikaw ang Diyos, ang hari ng aming puso. Maghahari, magpakailanpaman. Ikaw ang Diyos, ang hari ng aming puso. Maghahari, magpakailanpaman. Sabayan niyo ako, ha? Sabayan niyo ako, napaganda ng kanta nito. Pang celebration, come on. Purihin ka, Jesus, aming Panginoon. Kadakilaan mo
sa amin hindi magwawakas. Purihin ka, Jesus, aming Panginoon. Tunay kang dakila at tapat. Ikaw ang Diyos, ang hari ng aming. Ikaw ang Diyos, ang hari ng aming puso. Maghahari, magpakailanman. Ikaw ang Diyos, ang hari ng aming puso. Maghahari, magpakailanman. Come on, CJ! Ikaw ang Diyos, ang hari ng aming puso. Maghahari, magpakailanman. Ikaw ang Diyos, ang hari ng aming puso. Maghahari, magpakailanman. Maghahari, magpakailanman. Maghahari, magpakailanman. Purihin ka, dakila ka, luwalhatiin ka. Oh, maghari ka. Maghari ka sa Pilipinas, sa aming bayan, sa aming sambahayan. Panginoon Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Grabe na. Maraming dahilan para tayo magpuri. Alam mo, pagsamba sa Panginoon ay hindi lang para... Dalawang bagay ang hinahanap ni Lord. Yes, God without man, siya ay Diyos. Ang Diyos walang tao, Diyos pa rin siya. Pero ang tao na walang Diyos, naku, kawawa ang buhay niya. Kasi hiwalay sa Kanya, wala tayong magagawa. Amen? Hiwalay sa Kanyang kaharian. Living outside the kingdom is a living in a miserable life. Kasi wala kang protection, wala kang provision, hindi ka safety, walang nagko-covered sa'yo, walang nagme-mentor sa'yo na Holy Spirit, wala kang Lord. So living outside the kingdom of God ay isang miserableng buhay. Kaya nga, sarap. Alam nyo kaya marami pong mga boring ngayon. Ito, no offense meant, ano po. Ang mga tao ngayon, ilagay na natin muna sa outside the kingdom. Ang kanilang kaligayahan is artificial. Pag sinabing artificial, hindi po totoo. Ang kanilang kaligayahan ay yung mga nakikita nila, naririnig nila, yung gusto ng laman, yung gusto lang nila. Pero pagkatapos ng mga bagay na ganun, ay wala na. Artificial. Kaya maraming boring, tatapatin na po kayo, ang daming boring, pati mga Christians, ha? Boring na rin at nagsasayang ng oras at panahon kasi ho, ang natuklasan ko sa Biblia ay hindi sila spirit-filled. Hindi po control ng banal na spirito. At kung minsan, yung iba naman ay walang spirit, paano sila magkakaroon ng appetite sa spiritual things? So, ang mga bagay na mga spiritual na bagay ay para sa may mga espiritu ng Diyos. Yun ang kanilang kinagugutuman at kinauhawan. Kaya nga sabi ng Biblia, mapalad ang nauuhaw at nagugutom sa kanyang katuwiran sapagkat siya'y bubusugin. Nakakalungkot, ang daming boring. Ang ginagawa nila, nagsasayang ng oras, panahon. Gamitin natin yung social media, yung Facebook, yung YouTube, gamitin natin for the glory of God. Pero kung alam nyo, meron ngang isang, alam nyo, nung nire-research namin yung isang topic na about fornication, ang buong pinakamatinding karanasan ngayon sa buong sanlibutan is word na fornication. Napakalawak ng fornication, nakapaloob doon yung adultery. Lahat ng klase ng kalaswaan ay fornication. Kalaswaan sa mata, kalaswaan sa bibig, lahat ng mga kalaswaan, ang tawag dyan ay fornication. So, ayan ngayon ang kinahuhumalingan ng napakaraming kabataan at ng mga tao.
nakakalungkot. And hanggang sa dumarating siya sa punto na kung saan ay sila ay mayroong tinatawag na nagiging idolatry na nila. Kasi anumang hindi priority ang kaharian ng Diyos, yan ay wrong priority is idolatry. Dapat ang priority lang natin ay ang kaharian ng Diyos, ang kanyang katuwiran, ang kanyang kalooban. Hindi killjoy si Lord. Ikaw ang killjoy. Ang killjoy yung mga taong ayaw magpasakop sa paghahari ng Diyos. Ang liwaliwanag ng Biblia, Romans 14:17, for the kingdom of God is not a matter of eating. Kita mo, hindi nga nakakapagpaligaya ang pagkain for eating and drinking, but righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. For the kingdom of God is not meat and drink. Tingnan nyo, no? But righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Nakakatuwa dahil itong ginagawa ng Lord sa bansa natin ay talagang ine-expose niya ang lahat upang sa gayon ay maidala niya yung grace ni God ay napakalawak. Abounding grace ng God ay para sa lahat, para ibalik ka sa paghahari ng Diyos. Hallelujah. Salamat sa pag-ibig, pagmamahal at kaawa ng ating Ama sa langit. Hanggat andito pa ang biyaya ng Diyos, hanggat andito pa ang banal na Espiritu, hanggat ang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos ay ino-offer niya habang nabubuhay ka, hallelujah, samantalahin mong mabuhay sa kalooban ng Ama. Lagi niyong tandaan, ang buhay na nagpapasakop sa paghahari ng Diyos, ng Panginoong Jesucristo, ng banal na Espiritu at ng ating Ama sa langit ay isang buhay na kasiyasiya at napakasarap na buhay. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sambahin kay Yahweh. 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 Purihin ka. Purihin ka, O Yahweh. Purihin ka, O Yahweh. Purihin ka, O Yahweh. Come on, sabay-sabay. Purihin ka, O Yahweh. Purihin ka, O Yahweh. Purihin ka, O Yahweh. Sayawan. Sayawan kay Yahweh. 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 Purihin ka. Purihin ka, O Yahweh. 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 Mula Luzon, Visayas, Mindanao, bawat tribu't wika sa ating bayan, lahat ng may hininga sa'yo ay sasamba, magsasabing si Yahweh ay dakila. Sambahin, sambahin kay Yahweh, sambahin kay Yahweh, sambahin kay Yahweh. Hallelujah! Sambahin kay Yahweh, sambahin kay Yahweh, sambahin kay Yahweh. Purihin ka. Come on. Purihin ka, O Yahweh. Itaas ang mga kamay. Purihin ka, O Yahweh. Purihin ka, O Yahweh. Purihin ka, O Yahweh. Purihin ka. Sarap sumayaw kay Lord, ano? Sayawan. Sayawan kay Yahweh. Sayawan. Mga katutubong sayaw. Sayawan kay Yahweh. Sayawan kay Yahweh. Sayawan kay Yahweh. Sayawan kay Yahweh. Mula Luzon, Visayas, Mindanao, bawat tribu't wika sa aming bayan, lahat ng may hininga sa'yo ay sasamba, magsasabing si Yahweh
Luzon, Visayas, Mindanao. Sabay-sabay tayo, ha? Here we go. Mula Luzon, Visayas, Mindanao. Bawat tribu't wika sa Pilipinas. Lahat ng may hininga sa'yo ay sasamba. Magsasabing si Yahweh ay dakila. Sambahin ka Yahweh, 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 sambahin ka Yahweh. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Yung malakas sa palakpakan, Lord. Hallelujah. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsamba iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Sabayan niyo ako sa awit nito. Deep within your heart, truly indeed that our Father is a faithful God. Panghawakan mong matibay lahat ng kanyang mga pangako. Ang langit, ang lupa ay aalpas at mawawala. Subalit, ang kanyang salita ay mananatili magpakailan-kailan pa man. Sapagat kung ano ang kanyang salita, ganon ang katapatan ng Diyos sa buhay natin. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsamba iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, walatiin ka, Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi ko sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Sabay-sabay nga natin nawitin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Come on, hallelujah. Here we go. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi ko sasambahin. Aawitan
Everybody sing, aawitan kita at pupurihin. Aawitan kita, Lord, at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Minsan paawitan kita. Aawitan kita at pupurihin, O Diyos, Panginoon, kay buti mo sa akin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Purihin ka, Panginoon. Luwalhatiin ang ngalan mong banal. Aming Diyos, kay buti mo mula pa noon hanggang ngayon at sa habang panahon, sa bawat salinlahing katapatan mo ay naroon, aming Diyos. Wala nang ang ibang Panginoon. Ang pag-ibig mo ay tunay. Ang pag-ibig mo ay tunay at walang kapantay. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka ng lahat ng may buhay. Aming Diyos, kay buti mo mula pa noon hanggang ngayon at sa habang panahon, sa bawat salinlahing katapatan mo ay naroon, aming Diyos. Wala nang ang ibang Panginoon. Manalangin po tayo. Dulog natin ang ating sambahayan sa trono ng ating Ama sa Langit. Hallelujah. Thank you, Abba. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Diyos, aming Ama makapangyarihan sa lahat. Papasalamat po kami sapagkat binigyan mo kami ng pamilya na nagsilang sa amin at aming kinabibilangan sa oras na ito. Salamat sa mga magulang. Salamat sa mga lolo at lola. Salamat sa mga tatay. Salamat sa mga mama. Salamat sa mga nanay. Salamat sa mga kapatid. Ikaw ang Diyos ang salin lahi ng bawat isa sa amin. Lahat po, Panginoon, ng mga nakatune in, lahat sa oras na ito, hallelujah, dalangin ko, Panginoon, ang kanilang sambahayan ay patuloy niyong pagpalain, pangunahan, hawakan, proteksyonan, ilayo sa sakit, karamdaman, at lahat ng klase na masama. Diyos aming Ama, sino man may mga sigalot sa loob ng tahanan, ang restoration, panunumbalik ng maayos sa pamilya ay aking dalangin. Tinataas ko po sa iyo lahat ng sambahayan ng nagsasipakinig sa oras na ito. Iligtas niyo at i-bless niyo po, Panginoon, ng pagpapalang pangkarian. Nawa, O Diyos, ang mga magulang ay patuloy na ang bawat role ay gampanan at gampanan din ng mga anak ang kanilang tungkulin sa kanilang mga magulang. At lahat ay iyong pinaghaharian. I declare kingdom take over. Paghahari ng Panginoong Yesus sa bawat sambahayan, sa bawat puso ng membro ng pamilya. At sino man ang mga backslider, Lord, mayroong silang mga kamag-anak na backslider. And I decree and I declare, Lord, na manumbalik sa pag-ibig at pagmamahal. Samantalahin namin ang oras at panahon na meron kami isang pamilyang binabalikan, isang pamilya na kaibigan, isang pamilya, Panginoon, na masaya, na nagpupuri, sumasamba sa iyo.
I-bless mo, Lord, ang pamilya ng aking mga kapatid na ito. Salamat. Ikaw po mag-provide sa lahat ng kanilang pangailangan, pananalapi, at higit sa lahat, ang iyong presensya ang siyang mahayag. Fill our home, Lord, with your love, with your grace and mercy. Ang pag-ibigan, pagmamahalan, pagpapatawaran. Hallelujah. Ang paggagalangan, respeto sa isa't isa. Hallelujah. At ang kasabikan, laging makausap ang isa't isa habang kami ay nabubuhay sa mundong ito, ay mangyari at maganap sa bawat relasyon. Aming Ama, salamat po. Tinataas ko rin po sa iyo ang bawat sambahayang Pilipino na mayroong mga broken relationship, may mga difficulties sa kanilang pamumuhay. Lord, abutin niyo rin nga po sila. At dalangin namin ang kanilang kaligtasan. Dalangin namin, O Diyos, na ma-experience din nila ang buhay, pangkaryan, buhay na walang hanggan sa pamagitan ng aming Panginoong Hesus. Dalangin namin sa iyo mga street children, ang mga broken family na ma-restore, Lord. Gagamit ka ng mga tao upang ang mga mag-aasawa at pamilya ay mabuo. Tinatas mo namin sa iyo ang mga fatherless, mga homeless, mga nabubuhay sa kalsada, napakaraming kabataan, Lord, at mga bata ang walang nag-aaruga. Naway manumbalik, Panginoon, sila sa kanilang pamilya. At sila po'y abutin namin, O Diyos, ang mga bata sa alansangan. Maging mga may kapansanan, ay sila ay mapaglingkuran ng aming sambahayan, ng aming sambahayan ng Pilipino. Pagpalayo mong gobyerno ng Pilipinas, pag pinag-usapan, Lord, ang DSWD, Lord, mag-raise up ka sa DSWD ng mga lingkod mo na talagang ang puso ay lubusang pagmamalasakit, pagmamahal. Hindi lang out dahil sa sweldo ano paman, kundi, Panginoon, na ikaw ang pinaglilingkuran sapagkat sinabi mo, ikaw ay nagutom, pinakain. Ikaw ay nakulong, ikaw ay dinalaw. Ikaw ay hubad at binigyan ka ng damit. At ano man ang ginawa namin sa kapwa ay ginawa namin sa iyo. Raise up, Father God, ng mga social welfare, ng mga nakakilala sa iyo, ng mga righteous, na ang tanging layunin ang pagmalasakitan ng aming mga kababayang Filipino. Salamat po yung lang aking dalangin sa iyo sa umagang ito, na sa tuwing kayo makakita ng mga pulubi, hindi lamang namin sila bibigyan ng kanilang kailangang material, pinansyal, kundi lalo tigit sa lahat. Sila po yung mabigyan namin ng pangwalang hanggang lunas na walang iba kundi ang iyong paghahari sa kanilang buhay. Punuin mo ang aming puso ng pag-ibig sa aming kapwa. Ilayo mo ang aming mga bibig na makapagsalita ng mga bagay na nakakasakit. Hayaan mo, Diyos, ang aming mga isipin mga bagay na kapuri-puri, kasiyasiya at ikakaluwalhati mo sa aming kapwa. At sa araw na ito, puspusin mo kami ng banal na spirito at hayaan mo, Diyos, na mag-take over sa aming buhay ang banal na spirito, Lord. Holy Spirit, come and take your place and glorify the name of the Father and the Lord Jesus Christ. Thank you, God. Hayaan mo na mag-manifest ang kultura ng kaharian, ang ugali ng aming Ama sa aming mga buhay, ang mabuting gawa, upang sa gayon maluwalhati ang aming Ama sa langit. Salamat po, Panginoon. Purihin ka at maluwalhati. Yan ang aming dalangin sa umagang ito. Sa ngalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Malakas na palakpak. Woo! At gusto ko muna kayong batiin. Hallelujah. Siyempre, alam niyo ang pandemya na ito ay marami pong may advantage, may disadvantage. Pero ang disadvantage ay mas marami. Sa mga anak ng Diyos, sa atin advantage lahat ng bagay. Kasi all things work together for good to them that love God, who are called according to His purpose. Sa mga taga-kaharian, walang dating ang lahat ng bagay. Kaya nga, nung nakaraang topic ko is facing difficulties, testing, trials, temptation, everything sa buhay mo, persecution,
Kasi gusto ni Lord talagang mamatay na tayo sa sarili natin at si Kristo nang mabuhay. Napakalaga. Meron lang akong segue ng konti. Ang topic natin ngayon is all about the Holy Spirit. Alam niyo, napakalaga ng pagdidisciple. Isa sa failure ng mga mananampalataya na sa nakaraang panahon, though dahil sa ignorance natin about the kingdom of God, ginawa nating religious ang mga tao. Pinasunod lang na natin ang pinasunod sa programa ng church, sa programa ng ministry, ng denomination, pero hindi natin pinasunod sila at naging tagasunod ni Kristo. Naging tagasunod lang ng tao. Wala silang personal encounter sa hari na nabuhay na magmuli. Napakalaga ng discipleship is personal experience, encounter with the resurrected Christ. Kasi pag na-experience nila ang resurrected Christ sa kanilang buhay, sure yun. Naku, sigurado yun. Kasi sino ang pwedeng magpasinungalingan ang isang karanasan? Di ba hindi? Hindi mo pwedeng mapasinungalingan na na-encounter ko ang Panginoon. Si Thomas nga, nagduda pa na nabuhay na magmuli si Jesus Christ. Kasi lahat ng mga alagad ay tuwan-tuwa na wala ang takot. Buhay si Lord, buhay. Dati, takot na takot sila. Pero nakita nila na buhay si Jesus Christ, grabe na wala yung takot nila. So, wala na tayong takot kasi alam natin that our Lord Jesus Christ ay buhay na buhay at mabubuhay magpakailanman at siya maghahari magpakailanman. Pero itong si Tomas, hindi, malungkot si Tomas, parang nainggit, ano? Hindi ako naniniwala, siguro dahil sa hindi pa siya napagkakitaan. Ganon ko minsan, di ba, yung mga tao na hindi pa naka-experience, parang, hindi ako naniniwala hanggang di ko nakikita. Di ba? Yan ang philosophy ng mundo. To see is to believe. Pero sa Panginoon, to believe is to see. Biglang tumagos si Jesus Christ sa pintuan, tumagos sa pader. Tiyang! May tunog pa. Tiyang! Oh, lumakas anak. Lumakas yung ano. Dinagdagan mo ba ng ano? Okay. So, ano nangyari? Tomas, idaiti mo ang iyong kamay sa aking, ang daliri mo sa aking kamay na may butas. Ginanon nga ni Tomas. Ako ito. Panginoon ko at Diyos ko. Doon lang siya naniwala. So, anong ibig sabihin? Karanasan. Kapag ang pagdidisciple, kaya po bago natin i-baptize, bago baptism, sa discipleship, ang pinaka-tema ng discipleship is kamatayan sa sarili. That's why ang itinuturo natin sa discipleship training, kingdom discipleship training is the lordship, the kingship, the rulership of Christ. Kinakailangan ma-establish muna talaga sila doon at tanggapin ang aral ng Panginoon, ipamuhay ang aral ng Panginoon at handa na sila talagang sumunod. Marami na baptize ngayon, hindi naman talaga sumusunod kay Lord. Pumapalag pa. Kasi kamatayan yun pagdi-disciple. Kamatayan sa sarili. Tingnan nyo yung cost of being a disciple. Di ba? May price. Di ba? Kaya ka nahihirapan ngayon sumunod kasi hindi ka talaga na-orient, hindi ka na-educate about ano ba yung discipleship is all about. Ano ba ang dapat kong maintindihan kasi maraming mga tao, tinanggap nga si Kristo, pero ayaw naman mag-submit sa discipleship training program. So, kahit ito, totoo to, kahit na mga ministro pa, maraming hindi naging pastor, naging ganito, naging gano'n, nagkatitulo, pero hindi nagdaan sa discipleship. Kaya nagkaroon ng trouble sa sarili. Napakalaga ng discipleship. Ito ang focus ni Jesus bago siya umuwi o umakyat sa kanyang kaharian. Sabi niya, go. Go, ano yun? God's order, government order. Do not delay. Ano yun? Government project, government program. Anong government program? Kingdom restoration sa buhay ng mga tao. And then, hindi nagtatapos doon. May kingdom awareness ka pa lang. Dapat magkaroon ng kingdom takeover. And then, anong susunod? And then, make disciple. Ang utos, make disciple. Iproseso ka, iprocess ka. Kita hanggang ngayon, ang daming hindi nagbabasa ng Bible. Mahalaga ang pagbabasa ng Biblia. Araw at gabi. Si Jesus nga, nung tinuksok, ang kino-quote niya ay mga galing sa Torah. Di ba? So, pag hindi ka babad sa salita ng Diyos, anong promise ang pwede mong kunin sa Lord? Nabubuhay ka lang sa emosyon. That's why napakalaga ng discipleship kasi ituturo sa iyo yung prinsipyong pangkarian.
Hindi ka mabubuhay sa emosyon, mabubuhay ka sa pananampalataya. The just shall live by faith. Hallelujah. So, nabubuhay ka sa prinsipyo, sa utos ng Panginoon, sa law of the Spirit. Napakalaga. Wag niyong i-underestimate ang program ng discipleship. Programa yan ng kaharian ng Diyos. Para ang tao, gawin mong tagasunod ni Kristo, wag mong tagasunod mo. Tagasunod ni Kristo. Hallelujah. Yan ang ibig sabihin ng disciple. At pagandahin ang kanilang buhay. Discipleship ay pagandahin mo ang buhay ng iba. Di ba? Si Jesus nga, di ba? Bagamat siya mayaman, nagpakahirap upang ang mga mahirap ay yumaman. That is discipleship. So, napakalaga. Under the anointing of the Holy Spirit. Hallelujah. Amen. Mag-comment kayo ng amen kung naintindihan nyo ang sinasabi ko. At mag-comment kayo kung naintindihan nyo po yung sinasabi. Kaya dito meron tayong, ang God is our refuge ay meron ginagawang Kingdom Discipleship Care Group. Pangangalaga sa mga binili ng dugo ni Kristo upang sa gayon sila ay lumakas, manatili, magbunga, at humayo, manatili, magbunga. So, ganun, no? At sila'y proteksyonan, may mga ngalaga sa kanila. Hallelujah. Na ang puso ay puso ni Lord. So, napakalaga po ng care group, napakalaga ng Kingdom Discipleship Care Group. Bakit dating kinakabit lagi ang salitang kingdom? Tayo ay taga-kaharian. Kaya ka nga born again to enter the kingdom. Taga-kaharian ka kasi tayo ay taga-langit. Taga-kingdom of heaven. At ang sabi ng Bible, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. So, wag na ho kayo magtaka sa iba namin mga kapatid na ngayon lang po nakakapakinig. Dito po, ang programang ito ng every Sunday Kingdom Worship Celebration, sabi po ng Bible, bakit po Sunday Kingdom Worship and Prayer Celebration? Kasi sabi ng Hebrews 12:28, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, so let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and offer our God is a consuming fire. So ito po ay aking sinasabi na napakalaga ng pagdalo ng discipleship training program. Hindi po ito yung discipleship na typical na ginagawang religious ang mga tao, na inaalipin ang mga tao, tinatakot ang mga tao. Dapat ang takot ay kay Kristo lang, hindi sa tao. Hindi po emosyon, kundi personal na encounter kay Lord. That's why meron akong tinuturo na 4 encounter in the kingdom. Number 1, encounter with the word of the kingdom. Kailangan ma-experience mo yung talagang salita ng kaharian na totoong nagbibigay ng pananampalataya. Doon yun sa parable of the sower. Those who understand the word of the kingdom ay nagbunga ng 100, ng 60, at ng 30. So titingnan ninyo, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, so let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and offer our God is a consuming fire. At nasabi ng Matthew 13:11, for unto you it is given to know the secrets of the kingdom, but unto them is not. So napakalaga po, ang kingdom ay hindi ito napapag-aralan sa Bible school. Hindi rin po ito lahat tinuturo ng mga ministro. Matagal na hindi ito na-reveal sa atin. Pero ito po ay ngayon sa huling panahon, sabi ng Matthew 24:14, and this gospel of the kingdom shall be preached into all the world for a witness unto all nations, and then the end shall come. So, this gospel of the kingdom. Hallelujah. Now, so unang encounter is encounter with the word of the kingdom. Pangalawang encounter, di ba, sabi ng Panginoon sa mga alagad sa John chapter 6, kayo rin ba ay aalis din? Sa maraming mga alagad si Jesus na umalis na kay Lord. Kayo din ba ay aalis din? Sabi ni Pedro, hindi, Panginoon, ikaw ang may hawak ng salita ng buhay. So, ito ay salita ng buhay. The word of the kingdom is the word of life. At sabi ng Panginoon, ang salita ko ay spirit and it is life. Hallelujah. So, encounter. Merong nabubuhay sa'yo kapag nakakarinig ka ng salita ng Diyos, merong dating sa'yo. Pero ang mga taong walang espiritu ng Diyos, pag narinig ang salita ng Diyos, baliwala lang sa kanila yon. Kaya nga po, ang pundasyon nila ay emosyon, relihiyon. Kaya pag dumating ang bagyo, unos, tsunami, earthquake, lahat ng bagay, dahil sa hindi pundasyon sa
sa bato, hindi nakapundasyon sa salita ng Diyos at hindi ito ginanap, pagdating ng ligligan, wasak at giba. Pero ang mga tao, ang mga mananampalataya, mga taga-kaharian, na ang kanilang pundasyon ay si Kristo, ang matayog na muog, ang bato ng pananampalataya na walang iba kundi si Kristo at ang kanyang kaharian. Hallelujah. Sino man bumangga ay giba. Bakit? Kasi hindi mo pwedeng banggain ang Diyos na naghahari sa iyo. Amen? Binangga ni Pablo ang mga mananampalataya. Sabi ni, inaresto siya ni Lord sa Macedonia. Ano sabi ng Panginoon kay Saul? Saul, bakit mo ako pinag-uusig? Kapag ikaw ay inuusig, pinipersecute, sinisiraan, hindi ikaw ang sinisiraan, kundi si Lord. Are you there? Hallelujah. Palakpakan nga natin ang Panginoon. So, pangalawang encounter with the resurrected Christ. Kailangan ma-encounter mo ang pagkabuhay na magmuli ng Panginoon. That's why sabi ni Paul sa Philippians chapter 3 verse 10. Biro mo sinabi ni Paul, mukhang hindi ko maitatala. Okay, sa ano kasi ito. I want to know Christ and the power of His, that I may know Him and the power of His resurrection. Sa NIV, ganito pagkasabi, balik mo sa NIV. Balik mo. Sabi niya, I want to know Christ and the power of His resurrection and the fellowship of sharing in His sufferings, becoming like Him in His death. Sa King James naman ay ganitong mababasa nyo. That I may know Him. Imagine, knowing and believing ay magkaiba yan. Hallelujah. Sumulat na ng mahigit 10 aklat. Pagkatapos sinabi niya pa that I may know Him, isinulat niya ang aklat na ito ng Philippians sa loob ng kulungan. And yet, sasabihin niya pa rin that I may know Him. That I may know Him. Grabe yung intimacy ni Paul kay Lord. Ganon din bawat isa sa atin. Huwag tayong tumigil, hallelujah, na makilala pa ang kapangyarihan ng pagkabuhay na muli ni Jesus. And the fellowship of His sufferings. Alam mo, ang totoo niyan, kung ang lahat ng mga sumusunod sa Panginoon ay talagang hindi maka-experience ng suffering or ng persecution. Hindi maaring hindi. Pagka wala kang persecution or sufferings, baka ikaw ay compromiser. Tagamundo. Huwag na kayo magtaka. Katulad ng binanggit ko ng last Thursday. Ang mundo bias, kakampi niya mga tagamundo. Ang kingdom din ay bias. Kinakampihan niya mga taga-kingdom. Alam nyo, hindi tayo fit sa mundong ito. Sabi nga ni Paul, para kami mga tupa nakakatayin. Kapag ikaw ay nangaral ng katotohanan, ng kaharian ng Diyos, saan ka man dumulog, pumunta, talagang para kang isang tupa nakakatayin. Hallelujah. So, encounter with the resurrected Christ, that I may know Him and the power of His resurrection. Napakaraming benepisyo, napakarami ng kapahayagan ng kanyang kapangyarihan na pagkabuhay na magmuli. Grabe, unang-una doon, nagkaroon ka ng assurance ng kapatawaran. Na, ginastify ka sa kasalanan, ginastify ka na, justification, glorification. Grabe, wala lahat ng takot sa buhay mo kasi naghari siya sa buhay mo. Hallelujah. Purihin ang at meron ka ulit pagkabuhay na magmuli. Sa resurrected power ni Christ, hallelujah, ang kapangyarihan niya, ang kamatayan sa atin ay wala nang kapangyarihan sa atin ang kamatayan. We are deathless. Kasi, I am the life, the resurrection, and the life. Sabi niya, at ang sino man sasampalataya sa akin, bagamat mamatay, ay muli kong bubuhayin. At ang sino man sasampalataya sa akin, bagamat ay hindi na pwedeng mamatay. So, deathless ka. Yung kamatayan, hindi na yan issue. Kasi nag-resurrect na si Lord at tayo ay kabilang sa resurrection, sa first resurrection. Kaya napakahalaga po na pinag-usapan natin. Now, okay, pangatlo, encounter with the Holy Spirit. So ito po nga, ang pang-apat kasi is encounter with the Father. You know why? Bakit po? Doon sa John chapter 20, na-encounter na nila si Jesus, resurrection. Una, na-encounter nila ang word of the kingdom, ang salita ni Jesus. Pangalawa, na-encounter nila si Jesus Christ, yung pagkabuhay na magmuli. Pangatlo, ito naman. Then said Jesus to them again, peace, shalom, be unto you. As my Father hath sent me,
even so send I you. Verse 22. And when he had said this, he breathed on them. Hiningahan niya sila. And said unto them, receive ye the Holy Spirit. Receive ye the Holy Ghost. Ulitin natin. Encounter with the Holy Spirit. Ibalik natin. And when, sa verse 21 tayo, 22 tayo. Then said Jesus, unawain niyo itong sinasabi ko, napakalaga nito. Ulitin ko, encounter with the Word of the Kingdom, encounter with the resurrected Christ, encounter with the Holy Spirit, and encounter with the Father, the glorious Father. Then said Jesus to them again, peace be unto you, as my Father hath sent me, even so send I you. So yun ang ating commission. Kinukommission niya ang kanyang mga lagad. At tayo din naman. And when he had said this, he breathed, hiningahan niya on them, and said unto them, receive ye the Holy Ghost. Kailangan natin may encounter tayo. One of the most na nanineglect natin na hindi nakikilala ng mundo at ng mga mananampalataya ay ang banal na Espiritu. Alam niyo ba na tayo nasa dispensation ng Holy Spirit? Alam niyo ba sa Genesis chapter 1, verse 1, nasabing gano'n, and the Spirit of God was hovering over the surface, and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. Ang assignment ng Holy Spirit ay dito sa lupa, sa mga mananampalataya. Kailangan kilalanin mo siya. Siya rin, kasi pag hindi mo siya kinilala, sabi ng Panginoon, hindi siya kilala na sanlibutan. Kundi siya, nakakakilala lang sa kanya ay ang mga anak niya. John chapter 17. And John chapter 16 verse 19, anak. Howbeit, tingnan mo, when He, the Spirit of truth is come, He will guide you into all truth, for He shall not speak of Himself. Ang role ng Holy Spirit ay talagang grabe, no? Magbigay ng information, ng revelation, ng wisdom sa buhay ng mga mananampalataya na kung saan ay mga pinili, tinawag ng Lord para maging tapat. But whosoever He shall hear, that shall He speak, and He will show you things to come. Ito ang trabaho, the role of the Holy Spirit. Ipapakita niya mga bagay, revelation, hallelujah, vision. Ipapakita niya yung mga bagay na darating. Kaya napakalaga, hindi tayo dapat ignorante sa mga nangyayari sa nagaganap sa panahong ito at sa darating. Kasi merong Holy Spirit na ibinigay ang Diyos sa atin na siyang nagsasabi kung ano yung katotohanan, pawang katotohanan na mangyayari ngayon at sa mga darating na panahon. So, ang gusto ko lang sabihin sa inyo na dapat po kilalanin natin ang hustong Holy Spirit. Amen? Kasi kapag ito ay naintindihan, ito rin yung ginawa ni Lord. Nung hiningahan niya ang kanyang mga alagad, sabi niya, huwag niyo akong hawakan muna kasi hindi pa ako nakakit sa ama ko at sa ama ninyo. So, ang ginawa niya, kinumission niya ang kanyang mga alagad at pagkatapos hiningahan niya. Ganyan din ang ginawa ng ama doon sa Genesis chapter 3 verse 7 na kung saan ay ang sabing gano'n, di ba? No. 2:7 yata yun. Sabing gano'n. And God breathed on them. And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Makinig kayo mga kapatid. Nako, malapit na tayo magtapos. 5 minutes na lang. The Holy Spirit is God. He is a person. Siya po ay Diyos na makapangyarihan, co-equal, co-existence, co-creator ng silang tatlo. At nais kong sabihin sa inyo na ito ang kailangan natin ngayon. The different manifestation and symbols ng Holy Spirit. Pag ikaw ay uhaw, kailangan mo ng tubig. Tinawag din siyang tubig ng buhay. Living water. Para ang buhay mo ay hindi maging boring. Paano mo malalaman na boring ang buhay mo? Hindi ka filled ng Holy Spirit. Kamusta na ang buhay natin? Adik ka ba sa salita ng Diyos? Adik ka ba sa panalangin? Adik ka ba sa pagsamba? Adik ka ba sa pagpapahayag ng mabuting balita ng kaharian ng Diyos? Pag hindi mo na-experience ang ganong kaadikan, may problema. So, boring ang buhay mo. Ang buhay sa kaharian ay hindi boring. Punong-puno ito ng excitement kasi the most exciting season, year, at panahon na nabubuhay tayo sa mundong ito ay ito sapagkat
ang mga hula sa Biblia ay nangyayari at nagaganap. Kapatid, kaibigan, ang aking mungkahi sa iyo, magpakapuspos tayo sa banal na Espiritu. Alisin mo yung parang, ano ba yan? Parang boring, parang kulang ang buhay. Kasi bakit? Because of your ignorance about the Holy Spirit. The Holy Spirit is God. Siya ay Diyos. Siya yung kapangyarihan mo. Siya yung nagtuturo sa'yo. Siya yung advocate mo. Siya yung tagapagtanggol mo. Siya yung kalakasan mo. Siya nagbibigay ng buhay sa'yo. Siya ay buhay. Meron kang hininga pero wala kang buhay. Pwede kang may hininga. Lahat ng tao may hininga. Pero pag walang Espiritu ng Diyos, wala siyang buhay. Kaya nga sabi ng Timothy, ang sino bang nabubuhay sa kasalanan, bagamat buhay, siya ay patay. Bakit? Walang Spirit ng God. Siya ay inalintulad sa isang hangin, sa wind, o pneuma, na kung saan ay Spirit na nagkikreate ng lakas at buhay at Spirit ng tao sa ating pagkatao. Kailangan natin ang Espiritu ng Diyos. Kailangan natin ang kapahayagan ng banal na Espiritu sa ating buhay araw-araw. Kilalanin mo siya na Diyos, Hari at Panginoon din naman. Hallelujah. Kaya po mga kapatid, ang aking admonition sa inyo, kilalanin natin ang banal na Espiritu. Siya ay Diyos, siya ay makapangyarihang Diyos, siya ay kapangyarihan mo sa buhay mo. Sinild ka niya, sinild tayo ng Lord. Siya ay tanging isinugo ng Ama upang mag-reveal ng lahat ng katotohanan tungkol sa gusto mangyari ng Ama dito sa lupa, gaya ng sa langit. Hiwalay sa Holy Spirit, wala kang magagawa. Kaya nga, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Ang tatrabaho niyan ay ang banal na Espiritu na titira sa ating mga buhay. Doon lamang natin, kaya tinawag siya na governor, the supreme governor, kasi siya ay sinugo ng Lord dito sa lupa, sa ating mga buhay na manahan, upang gawin ang kalooban ng Ama at maimpluwensya natin ang kalupaan, ang world, different world, the 8 pillars of the society, ng influence ng kultura ng kaharian. Mga kapatid, hallelujah, hingin natin sa Ama na, Lord, Father, puspusin mo ako lagi ng banal na Espiritu. I want to know you more, Lord, Holy Spirit. Your advocate, hallelujah, your friend, your best friend, na nananahan sa atin magpakailan-kailan pa man. Napakalungkot, pagka ang mga mananampalataya ay nakaka-experience ng boring. Ibig sabihin, hindi mo talaga, wala kang intimacy sa Holy Spirit. Tandaan nyo yan. Kung yan ang na-experience mo, go back to the kingdom. Go back to the Holy Spirit. Go back to God. Go back to the Lordship of Christ. Hallelujah. So, last part. Ang dami sana nito, pero gusto ko kayong batiin po. Sabi rito, siya ay buhay, siya rin ay nagsimbolo ng langis, ang Holy Spirit. Siya ay nagmanifest as a dove, rivers of living water, rain na ibubuhos, at dove, pagdating sa tinatawag nating kultura. Ang dami kong gustong i-share tungkol sa Holy Spirit. Bakit ba kaya? Hallelujah. Kung kayo po ay nakapakinig sa oras ito at kayo po ay may naintindihan about the role, the function, the manifestation of the Holy Spirit sa buhay natin, shout amen and hallelujah. At sabihin mo, Lord, kinauuhawan kita. Pero alam mo ang hinahanap ng Holy Spirit, yung mabababa. Nagmamanifest ang Holy Spirit sa mga mababang loob. Para kasi siyang ilog. Ang ilog, hindi dumadaloy pataas. Walang ilog na dumadaloy pataas. Ang ilog laging pababa. Ang ulan lagi rin pababa. Walang ulan na pataas. Iba yung evaporation, iba ho yun. So napakalaga na ang Holy Spirit ay mag-take over sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Hallelujah. So maraming salamat po sa umagang ito at dalangin ko. Pero gusto kong mag-minister sa inyo. Ilagay niyo ang inyong mga kamay sa inyong mga puso. Hallelujah. Thank you, Abba. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Kilalanin mo lang, umamin ka lang sa oras na ito, Lord, tuyot na ako. Lord, na may pagka-boring ang buhay ko. Lord, ang dami ko pang hinahanap sa buhay.
Pag natagpuan mo ang kaharian, your search is over. Natagpuan mo na ang Father. Natagpuan mo na si Jesus. Natagpuan mo na ang Holy Spirit. Natagpuan mo na ang kaharian. Natagpuan mo na yung nawala sa'yo. And that is the kingdom of God. Hallelujah. And I release right now in the name of Jesus, come, Lord, Holy Spirit, release your power sa buhay ng aking mga kapatid as an oil, as a living water. As the bilang kapangyarihan ng Diyos sa aming mga buhay. Ama, higit sa lahat, manifest, Lord, Holy Spirit, as a fire sa buhay ng bawat isa. Na walang fire extinguisher na pwedeng pumatay sa apoy na naglalagablab sa aming mga buhay upang gawin ang iyong kalooban. Salamat po sa buhay ng aking mga kapatid ito. Receive it right now. Receive it. Receive the fresh breath of God. Huminga ka na malalim. Kunin mo. Hallelujah. Go ahead. Hallelujah. Oh, sharabasi karabakandalahanda. Sherebohon. Receive the breath of God. Yes, Abba. Thank you, Jesus. I will receive it, oh God. In Jesus' name. Amen and amen and amen. So gusto ko lang kung kayong batiin na mabilisan. And I declare kingdom takeover sa buhay ni David Zion Dumanon. God bless po. Nel Kembao. Shalom. Kenis. Teka po, gamitan ko na to. Salamat po sa inyong mga buhay. Kay Jim Patrick Alano, God bless you. Rico Reyes, God bless. Casey, God bless. Ating partner ngayon, siya nag-operate. Rico Reyes, Bel Bihilya, si Bless. Jiven Piñaflor Paz. Pastor George, God bless. Nel Kiambao. Shalom po sa lahat. Bernardo Arcalana. Hallelujah. Marivic Nevado Dacomos. More kingdom blessing and favor sa lahat. Good morning po, watching from JRFIM, San Carlos City, Pangasinan. Hallelujah. Napakalaga talaga ng ating topic. Sister Cecil, magandang umaga po. Shalom, Philippines. Hello, Sister Cecil. We declare normal blood pressure sa'yo. Amen. Ben Isguera. Hallelujah. Ang daming ni Rico Reyes. Rico, pwede kang dumalo rito sa mamaya sa pananabar. Ellen Saniel Dato, God bless. Isa pala sa gusto ko lang sabihin sa inyo. The Holy Spirit, ang operation ng Holy Spirit ay sa buhay natin to demonstrate the kingdom of God here on earth. Your culture and power. Hallelujah. Ivory Acel Bonoan Garcia. Isa anak. Hallelujah. Kita-kits mamaya. Ha? Ano? Isa live tayo, sabi ni Bless. Ludi Magistrado. Shalom. Ellen, shalom. Celia Balane Calagos. Benis Gira, shalom. Jessie Narag. Rosel Diximo Arcaina, God bless po. Sister Rosel. Ivory Acel Bumuan. Celia. Okay. Ludi Magistrado. Na-encourage ako sa inyong mga comment po. Hallelujah. Mayet Baldovino. Gina Reyes, God bless. Amalia Rian. Ako maganda. Happy birthday po, Sister Amalia. Belated. Pinagpala po kayo ng Ama sa Langit. Hallelujah. Gilbert Ampatin, see you mamaya sa saan ba yun? Sa may, hindi, sa may Sapote, sa may church anniversary. So, Daisy Mangkukang Brusola, hallelujah, God bless. Milo Villegas, Bernardo Alcana, Carlos Brusola, sino pa ba? So, salamat po sa inyong mga buhay. Nena Loren, May Juanita Saremala, shalom, mapagpalang umaga, Pastor Luis. Naku, from Mindoro. Rosel, Archie Junicio, God bless, Archie, Brother Archie, Carlos Brusola. Oteng Fortaleza, shalom. Sino pa ba? Nakakatuwa kasi pagka binabasa ang inyong mga Rita Sinyar, good morning po, Pastor Boy, brother and sister in Christ. Shalom to all of you. Hallelujah. Kung kayo po ay Giselle Raba Ibanez, hallelujah, God bless, kayo inyong mag-asawa. Okay. Beverly Carvajal Gabonillas, watching from Catalina Beach, Roas Oriental. Oy, God bless. Blessed morning, Pastor Boy. Malubanaag, salamat sa kagalingan ni Pastor Bong. Hallelujah. Sino pa ba?
Ang dami nyo. Janelle Borja, God bless. Merely Magleo. Thank you, Abba Father, for everything you've done in my life. So, kamanga-manga mong ginawa sa buhay ko at sa bukong, ayan, buhay, sambayan. Jocelyn Canape. Cherry Anorico Tumaca, God bless. Ana Bertuldo. Sino pa ba? Dami nito. So, i-share nyo po itong live stream natin ngayon sa mga anak ninyo, sa mga mahalin nyo sa buhay na hindi po nakakapanambahan, pero dapat naman atin kayo ng mga face-to-face. Gemma Borja, Pastor Teo, kamusta na? I miss you, I love you. J.R. Portes, Matilde Dionisio Gregorio, mapagpalang umaga po sa mga Kingdom Citizen. Luludi Maunahan, hallelujah. Sister Del, happy anniversary, aking asawa. Marvin Ibanez, God bless. Sino pa ba? Okay, ang dami nyo. So maraming salamat sa Ama sa umagang ito hanggang sa Webes. Emilita Cabading Lucinario, pinagpala po kayo ng Ama. Emily Quinto, God bless po. Sino pa ba? Milagros, Habonitalia, Haduka, God bless po, Sister Milagros. Jane Ocampor, okay. Janet Lawson, Pakuan, Shalom. Lolo Di Maunahan. Emily Quinto. Ilang minuto na lang. Cherry Amorico, Tumaca, God bless po. Jane Ocampo. So, yung iba hindi ko na mababasa kasi paulit-ulit na po. Jocelyn Canape. So, maraming salamat po sa Diyos na nagpala sa atin ngayong umaga. At gusto ko po bago nyo i-off ang inyong mga cellphone or ano pa man gadget, mag-comment po kayo sa inyong tinanggap ngayon. Nagpasalamat kayo sa Lord sa isang bagong umaga na natanggap ninyo pagpapala ng Diyos, ng salita ng Diyos mula sa kaharian niya. At higit sa lahat, under the anointing of the Holy Spirit na tinanggap ninyo. So maraming salamat. To God be the glory. Lagi niyong tandaan, kasama natin ang Diyos, smile, lagi makinig sa tinig ng kaharian. Pagpalain ng Ama, ang buhay ng bawat isa sa atin sa buong maghapong ito, ang pagpupuspos ng Banal na Espiritu ay ating inakin. So, learn to appreciate and bless your pastor, bless the ministry. Kulang ang buhay mo, tandaan nyo pag hindi kayo nagkakaloob kay Lord. So, bless the ministry, bless your pastor, bless ng mga poor and needy, i-bless nyo ang mga nangangailangan. To God be the glory. See you on Thursday. I-share nyo po itong ating live stream ngayon sapagkat napakaganda po ng mensahe. So, maraming salamat. I love you. Ito pang inyong kapatid, Pastor Luis Boy Baldomaro. Thank you, Casey. Thank you, Jemar. Thank you, Jim. Thank you, CJ. Thank you, Bell. Bless. Thank you po sa lahat ng nananalangin sa amin. At salamat sa mga bumati sa aming ika-4 na araw na wedding anniversary namin ni Sister Del. Mabuhay ka hanggat gusto mo at mabuhay ka hanggat gusto ni Lord. Amen. Salamat po. Palakpakan natin ang Panginoon. Woo! Grabe!